Isa sa pinakakilalang kwento sa Biblia ay ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazarus, isang himala na nagpapakita ng walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon. Sa eksenang ito, nakikita natin si Jesus, tahimik ngunit puno ng layunin, naglalakad kasama ang kanyang mga disipulo sa ilalim ng maliwanag na araw. Ang kanilang bawat hakbang ay isang patunay ng kanilang misyon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit ano nga ba ang kwento ni Lazarus? Bakit itinuturing na isa ito sa mga pinakadakilang himala na naganap? At higit sa lahat, ano ang aral na maaari nating matutunan mula rito? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa muling pagkabuhay ng isang tao, kundi pati na rin sa walang hangganang pag-ibig at habag ng Diyos. Bakit napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Lazarus? Ano ang mensaheng hatid nito para sa ating buhay ngayon? Alamin natin sa video na ito. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa mga makapangyarihang kwento ng Biblia at ang mga aral na hatid nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ibahagi mo rin ang iyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Tara, simulan na natin. Si Lazarus ay isa sa mga pinakatanyag na tauhan sa bagong tipan ng Biblia. Siya ay nakatira sa isang maliit na bayan na tinatawag na Bethany, malapit sa Jerusalem. Kilala si Lazarus bilang isang malapit na kaibigan ni Jesus, kasama ang kanyang dalawang kapatid na sina Maria at Marta. Ang kanilang pamilya ay espesyal sa puso ni Jesus, kaya't madalas siyang bumisita sa kanilang tahanan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Nagkasakit ng malubha si Lazarus at lubhang nag-alala ang kanyang mga kapatid. Sa kanilang paniniwala sa kakayahan ni Jesus na magpagaling, agad silang nagpadala ng mensahe sa kanya, "Panginoon, ang iyong kaibigang mahal ay may sakit." Habang inaasahan nina Maria at Marta na darating si Jesus upang magpagaling, nagulat sila nang hindi ito dumating agad. Sa halip sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ang sakit na ito ay hindi hahantong sa kamatayan, kundi upang maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Gayunpaman, hindi ito ganap na naintindihan ng kanyang mga alagad sa oras na iyon. Sa gitna ng kanilang paghihintay, pumanaw si Lazarus. Ang kanilang tahanan ay napuno ng dalamhati at luha. Para kina Maria at Marta, tila nawala na ang kanilang pag-asa. Ngunit hindi nila alam, ang plano ni Jesus ay higit pa sa kanilang inaasahan, isang himala na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ng kahalagahan ng pananampalataya. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Jesus sa Bethany. Nang makita ni Marta na siya ay malapit nang dumating, agad siyang tumakbo upang salubungin siya, habang ang mga tao sa paligid ay patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ni Lazarus. Habang hinaharap ni Marta si Jesus, nakita natin ang isang malalim na kalungkutan at pananampalataya sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, kung nandoon ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid." Isang pahayag ng pananampalataya sa kakayahan ni Jesus na magpagaling, ngunit may kalungkutang nagsasabing, "Huli na." Ngunit tumugon si Jesus ng may malasakit at lakas ng loob, "Ang iyong kapatid ay mabubuhay muli." Pinipilit niyang ipaalala kay Marta ang isang mas mataas na katotohanan, na ang buhay at kamatayan ay hindi hadlang sa Diyos. Ang sagot ni Marta ay nagsiwalat ng kanyang pananampalataya sa darating na muling pagkabuhay sa huling araw, ngunit hindi niya alam na ang himala ay malapit ng maganap. Habang nag-uusap sina Marta at Jesus, dumating si Maria na nagmamadali at sumunod kay Marta patungo kay Jesus. Nakita ni Maria si Jesus at nagpatira pa sa kanyang mga paa, sumisigaw, "Panginoon, kung nandoon ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid." Sa mga salitang iyon, si Jesus ay tinamaan ng malalim na awa at pagnanasa na magbigay ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng kanilang kalungkutan, si Jesus ay nagpakita ng malalim na empatya. Isang bagay ang nakapukaw ng pansin, ang pagkatao ni Jesus. Hindi siya nagpakita ng agimat ng isang tao na hindi apektado ng ating sakit, kundi isang Diyos na malalim ang pakiramdam para sa atin. Sa kabila ng maraming tao na naroroon at nakatanaw sa kanila, si Jesus ay nagsimula ng magtangis. Ang versikulong Jesus wept, Juan 11:35, ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng kanyang malasakit at kababaang loob.
Sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at kamangha-manghang mga gawa na kanyang kayang gawin, ipinakita niya sa atin ang tunay na pagkatao ng Diyos, isang Diyos na may malasakit sa ating mga luha at pagdurusa. Habang umiiyak si Jesus, ang mga tao ay nagsimula ding magtanong, hindi ba't ito ang taong nagpagaling sa bulag? Bakit hindi niya pinigilan ang kamatayan ni Lazarus? Ang mga tanong na ito ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. May mga pagkakataon na ang Diyos ay hindi agad kumikilos ayon sa ating inaasahan, ngunit palaging may mas mataas na layunin sa likod ng kanyang mga hakbang. Sa kabila ng mga tanong at pagdududa ng mga tao, si Jesus ay patuloy na magdadala ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Ang pagdating niya sa Bethany ay hindi lang basta isang pagbisita ng kaibigan, ito ay isang pagkakataon para ipakita ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng kalungkutan at pag-aalinlangan, si Jesus ay patuloy na nagpahayag ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Matapos ang masinsinang pag-uusap kay Maria at Marta, naglakad si Jesus patungo sa libingan ni Lazarus. Ang libingan ay hindi isang simpleng puntod. Ito ay isang kuweba na may malaking bato na nagtatakip sa pasukan, tanda ng tindi ng kamatayan at ng hindi inaasahang himala na magaganap. Si Jesus, na may malalim na malasakit, ay tumingin sa mga tao sa paligid at nag-utos, alisin ninyo ang bato. Ang utos na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga tao, lalo na kay Marta, na nagsabi, Panginoon, amoy na siya, patay na siya ng 4 na araw. Ang mga salita ni Marta ay naglalarawan ng kanyang pangamba at ang hindi maiwasang katotohanan na tila ang sitwasyon ay walang pag-asa. Ngunit tumugon si Jesus ng may kabutihang loob at pananampalataya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang mga salita ni Jesus ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya, na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Ang Diyos ay may plano at madalas ang kanyang plano ay lampas sa ating pangunawa. Matapos alisin ang bato, tumingin si Jesus sa langit at nagdasal, Ama, nagpapasalamat ako na naririto ka. Alam kong laging naririyan ka, ngunit sinabi ko ito para sa mga tao sa paligid ko upang sila'y maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang panalangin ni Jesus ay isang pagpapahayag ng kanyang misyon sa mundo. Ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos at ang pag-anyaya sa mga tao na maniwala sa Kanya bilang anak ng Diyos. Pagkatapos ng panalangin, sumigaw si Jesus ng malakas, Lazarus, lumabas ka. Sa isang saglit, isang himala ang naganap. Mula sa loob ng kuweba, ang katawan ni Lazarus ay nagsimulang gumalaw. Ang buhay na tila nawala ay muling bumalik. At sa isang mahimalang pagkakataon, ang isang patay ay muling nabuhay. Si Lazarus na nababalot pa ng mga pamburol na tela ay lumabas mula sa libingan. Ang mga mata ng mga tao ay punong-puno ng gulat at pananabik. Isang himala na hindi nila kayang ipaliwanag, ngunit isang pagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos. Ang kamatayan na akala nilang walang pag-asa ay napawi sa isang utos lamang mula kay Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Lazarus ay hindi lamang isang kwento ng isang tao na nabuhay mula sa kamatayan. Ito ay isang malalim na mensahe ng buhay, ng pag-asa at ng pananampalataya. Si Jesus bilang anak ng Diyos ay ipinakita ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa gitna ng kamatayan. At ito ay isang patunay ng kanyang misyon upang magbigay buhay sa mga tao at upang magdala ng kaligtasan sa sanlibutan. Ang himalang ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang paalala ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang kanyang mga plano ay hindi nakabatay sa ating oras o mga limitasyon, kundi sa kanyang walang hanggang layunin na magbigay buhay at pag-asa sa bawat isa sa atin. Matapos ang kamanghamanghang himala ng muling pagkabuhay ni Lazarus, hindi lamang ang mga tao sa Bethany ang namangha,
kundi pati na rin ang mga disipulo at ang mga naroroon. Ang kwento ng muling pagkabuhay ni Lazarus ay may malalim na mensahe na hindi lamang tungkol sa isang himala, kundi sa mas mataas na aral na nais iparating ni Jesus sa atin. Una, ipinapakita ng kwento ng muling pagkabuhay ni Lazarus ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan. Ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan upang magbigay buhay sa mga patay at upang baguhin ang anumang sitwasyon na tila wala ng pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Lazarus, ipinakita ni Jesus na walang bagay ang mahirap para sa Diyos. Ang mga bagay na akala natin ay tapos na o walang solusyon ay maaaring baguhin ng Diyos sa kanyang oras at para sa kanyang layunin. Ang ikalawang aral na makikita natin sa kwento ay ang kahalagahan ng pananampalataya. Nang si Marta ay magpahayag ng kanyang kalungkutan, sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Sa mga salitang iyon, ipinakita ni Jesus na ang pananampalataya ay isang susi sa pagtanggap ng mga himala at pagpapala ng Diyos. Hindi lamang sapat na maghintay na mangyari ang mga bagay, kundi kailangan din natin ng pananampalataya na magtiwala sa Diyos kahit na hindi natin nakikita ang lahat ng sagot sa ating mga tanong. Ang pananampalataya na tinutukoy ni Jesus ay isang pananampalataya na nagsisilbing tulay sa pagitan ng ating mga pangarap at ng mga plano ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, tayo ay tinatawag upang magtiwala na may layunin ang Diyos sa bawat hakbang na ating tinatahak. Isang mahalagang bahagi ng kwento ni Lazarus ay ang pagpapakita ni Jesus ng kanyang malasakit at awa sa ating mga paghihirap. Nang si Jesus ay makita ang mga umiiyak na tao, si Jesus ay nalungkot at nagbuhos ng luha. Hindi siya nanatiling malayo sa ating kalungkutan, kundi nakikisa siya sa ating mga damdamin. Ang kanyang pagtangis ay hindi lamang simbolo ng kanyang kababaang loob, kundi pati na rin ng kanyang hindi matitinag na pag-ibig sa atin. Sa kanyang pagluha, ipinakita ni Jesus na ang Diyos ay hindi malayo at hindi walang malasakit sa ating mga pinagdadaanan. Sa halip, siya ay naroroon upang magbigay lakas at magbigay aliw. Ang mga luha ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na sa ating pinakamadilim na oras, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay naroroon upang magbigay ng pag-asa at liwanag sa ating mga buhay. Huli, ang kwento ng muling pagkabuhay ni Lazarus ay nagtuturo sa atin ng mensahe ng buhay na walang hanggan. Sa muling pagkabuhay ni Lazarus, ipinakita ni Jesus na may buhay pa pagkatapos ng kamatayan at ito ang buhay na ipinangako sa atin ng Diyos. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi isang bagong simula sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, ang kwento ni Lazarus ay nagpapaalala na hindi tayo tinatawag upang maghintay lamang para sa mga himala, kundi upang magtiwala, magdasal at patuloy na magsikap sa ating pananampalataya. Sa bawat pagsubok at paghihirap, ang Diyos ay nagbigay ng aral na may layunin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ang muling pagkabuhay ni Lazarus ay isang paalala na sa kabila ng ating mga pagkatalo at kamatayan, ang Diyos ay may kapangyarihan upang magbigay ng bagong buhay at pag-asa. Ito ang tunay na kahulugan ng kaligtasan, isang buhay na ipinagkaloob ng Diyos hindi batay sa ating mga gawa kundi sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa ating sariling buhay, tinatanong tayo ng kwento ni Lazarus. Paano ba tayo tumugon sa mga pagsubok? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos kahit na hindi natin nakikita ang buong plano? Naaalala ba natin na sa mga oras ng kalungkutan, ang Diyos ay hindi malayo kundi naroroon upang magbigay ng liwanag sa ating daan? Sa huli, ang kwento ng muling pagkabuhay ni Lazarus ay isang paalala sa atin na may pag-asa pa. Isang pag-asa na hindi natitinag, isang pag-asa na matatagpuan lamang sa Diyos. Kaya't sa bawat pagsubok, ipagpatuloy natin ang pagtangkilik sa pananampalataya at patuloy na magtiwala na sa kanyang plano. Ang lahat ng bagay ay magdadala sa atin sa kanyang kaluwalhatian.